Sir, bukod doon sa nabanggit nga po ninyo yung looks niya, eh, 'no, mukhang pinaghandaan na iba yung hair tsaka yung, kanyang pananamit, naka-ready. Yun pong messaging, kumbaga, yung pagsasalita niya nung one-liner na mukhang hinango doon sa Invictus pero walang denial noong mga It's accusations. it's part of the production, so to speak. It's part of the plot. It's part of the script, kumbaga sa ano na ipakita na gano'n na parang maikli lang yung drama. Pumunta lang siya doon actually. Gusto niya, alam mo, para tayo naman ginagawang tanga. Magmi-meeting lang kayo ng legal team mo, ba't hindi na lang kayo nag-meeting sa isang mamahaling restaurant? Pinakain mo pa sila ng lunch. Hindi ba kailangan ka pang pumunta sa Senado? Tapos si Zulaika pumunta kanina o kahapon ba? O Hapon. kanina, hindi ba? Tapos nagpakawala ng statement na na maghanda kay Typhoon. Handa na ba kayo kay Typhoon Inday? Of course, it's of course may bagyo naman talaga Inday ang pangalan, pero it's also a subtle dig. 'Di ba? Sabi ko nga, oo nga, pero sa Inday ata humina at hindi naman tama ng diretso sa Pilipinas. So parang sala yung metaphor, hindi ba? Pero ang point ko doon, parang ginagamitan nila ng image, produced image, may mga linyang sasabihin. So malamang mag-a-appear yan si Sara Duterte sa impeachment trial eh. Pero ta-timing na lang kung kailan siya may maximum dramatic impact. Abangan natin yan kung kailan siya pupunta. Pero sa tingin ko hindi yan upo sa witness stand. Hindi yan magte-testify. Magpapakita lang yan. So syempre tayo naman dahil gusto natin ng balita, gusto nating may papag-usapan. Syempre she will be fawned over and it will create a narrative. To a point that we are now forgetting the real reason why she's there. And the real reason why we are having this. That we are now trying to weigh whether she's fit to continue becoming vice president. And as a consequence of a conviction, if she can still run for public office. So nalilihis yung atensyon ng tao. Kaya hindi rin nakakatulong kapag yung impeachment process ay napaka-legalistic na hindi makarelate ang mga tao kasi kapag ang impeachment maging boring, maging napaka-technical, 62 days ang hiningi ng prosecution, 'di ba? Kung ang paglalahad nila ng ebidensya ay katulad lang ng ngayon na puro technical, sa huli pa magkakaroon ng offering na natatahiin ng prosecution lahat yung bukit offer ito. Maghintay pa tayo hanggang end of December, November or December bago nila maikwento yung patsi-patsi nilang presentasyon, baka wala ng interest ang tao. So, I think they will be taking advantage of that to overcome the substance of the process that has become too legalistic to a point that it is alienating to an ordinary Filipino with the Filipinos' penchant for drama and optics. Diba? So, yun yung magiging magiging laban ng narrative dito. And bilang nasa industriya ng komunikasyon, dapat tayo, ang gawin natin, huwag nating hayaan na mauwi sa ganung klase ang prosesong ito. Dapat lagi tayo, at tama-tama, maganda naman yung katulad ng mga programa ninyo na binibigyan ng linaw, na liwanag, bakit ganito ito, anong ibig sabihin nito.